So what's up, kamusta? Ayos ba tayo dyan? So nandito tayo ngayon sa may Honda Baliwag branch para sa update natin dito sa motor na to. Ano nga ba to? Ito yung Honda PCX 160 na ABS version or meron siyang HSTC. So umpisa na natin yung vlog ngayong araw na to. Ayos na ayos siya. Let's go, it's time to be the GOAT. It's time to enter God mode, man, let's get it going. I wanna be the greatest, energy is overflowing. I know I'm stoking the fire, my desire's taking over. Not tired, I'm inspired, rewired. I know just what is required, my brain knows how to decide. So ayun, nakita na rin natin dito sa may Honda Baliwag branch. Dito lang to sa may looban, papuntang simbahan. And then ayun nga, nakita natin yung kulay red. At meron din silang kulay black doon. Puro matte finish na yung bagong lumabas. Ito yung ABS version or meron silang HSTC or yung may traction control, okay? So, meron silang matte red dito. Napakaganda ng itsura. Mas gusto ko yung red na ito. Kung magpapa-repaint ako, parang ganito mas gusto ko. Ganitong kulay, no? Napakaganda ng itsura, oh. Yung pagka-matte niya. So, ayan, ikutan natin para at least dun sa mga bago na subscriber natin, no? Ikutan natin to dun sa mga bagong napadaan and sana natin. Meron pa rin tayo ritong windshield or windscreen. Di siya gaanong mataas, no? Medyo ano lang siya, saktuhan lang yung taas niya. Meron tayong HSTC dito or Honda Selectable Torque Control. Ayan. Meron ditong Honda na sticker. LED halos lahat ng ilaw nito. Dito LED, yung kanyang signal light. Dito naman yung park light niya. Tapos yung headlight niya na LED and napaka-aggressive talaga, napaka-futuristic. Medyo robotics yung style niya rito. Medyo maangas talaga, no? Talagang maangas talaga yung datingan nitong PCX na to. Then dito may mga edges yan. Dito sa baba, meron tayong parang carbon fiber finish. Ayan, medyo nahihirapan mag-focus yung aking camera. Ayan, may pagka-carbon fiber finish. Then dito, matte red din yan. Sa kanyang front fender na napaka-bulky niyang tingnan. Tapos merong ABS dito. And then mahaba din yung ating extension para sa front fender. Tapos napaka-flexible din niya. Telescopic fork tayo. Ganda ng forks niya, oh. Ganda ng design. Hindi lang siya basta yung forks lang na sinalpak dito. Diba? And naka-single disc brake tayo. Meron tayong ABS dito sa harap. Sa likod, wala. Ito naman is naka-dual pad caliper and then Nissin yung kanyang brand. So maganda yung pagka-gold ng ating mugs. Ito yung itsura ng mugs natin. Ganda, no? Maganda niya. Tapos, ang size dito ay 110/70 by 14. So tubeless na rin to, IRC yung kanyang brand. So kilala din yung IRC pagdating sa mga tires na magandang klase din. Dito sa extension ng ating paa, meron tayong padding dito, natatanggal to. Pwede nyo linisin to. Pero syempre, ingat pa rin tayo sa parking kasi may mga loko-loko din na talagang tinatanggal yan. Yung iba naman, accessories talaga, ginagawa tong gold. Pero yan na nga, meron tayong parang carbon fiber finish dito pagdating dito sa may bandang side. Ayan, diba? Kita natin yan. So dito, matte finish na kulay black. And then sa ilalim is tingin ko naman hindi siya sasayad sa mga humps, no? Kasi maganda yung clearance nito pagdating sa mga humps. Dito sa kanyang footpegs, gusto ko yung design nito. Padahon shape yung kanyang design. Tapos ano din, ang ganda rin ng kanyang metal na ginamit dito, yung alloy. Tapos yung part dito, para siyang may scratch yung kanyang design dito. Man yung ating gas tank. Design para dito, meron tayong mga edges dito. Meron palubog na design dito. And then ma-appreciate mo yung ganitong design. Ayan. So dito sa kanyang PCX na emblem, napaka-premium niyan. Gold na gold. Tapos basang-basa mo yung 160 rito. Ano, naka-liquid cool tayo rito and then stylish and then meron tayong tire hugger. And pagdating dito sa ilalim, may harang tayo na goma. Meron din tayo ritong swing arm. Ganda rin nun. Naka-matte finish na kulay gray. And then naka-single disc brake tayo rito. Wala siyang ABS. Naka-dual shock tayo rito. Kulay black pero hindi siya adjustable. At bulking tingnan or bulky yung ating exhaust dito. Tsaka stylish. Ganda rin yung cover na ginamit dito.
Naka-tubeless din, ganda rin ng mugs niya, same lang sa harap, yung kanyang kulay, naka-gold din tayo rito. IRC din yung kanyang tires. Yung size dito is 130/70 by 13. So medyo sa harap 14 inches, dito sa likod 13 inches. Grab bar, pwede nyong gawin to, yung grab bar. Pag aangkas kayo, dito kayo hahawak sa side na to. Tapos yung iba, alam ko nakaabang, pwede nyo itong paglagyan ng top box, no? Nakaabang naman na siya. And sa ating taillight, ayan. Sa taillight natin is LED yan. Napaka-stylish niya. Tapos yung letter X na design nandun pa rin. Then yung signal light niya, dito sa side na to, meron tayong Honda na sticker, may reflector, tapos malapad yung ating rear fender dito, and then meron siyang parang carbon fiber finish. Ayan yung datingan niya. So, sa ating panggilid, wala tayong kickstart dito. Pero ito ay naka ESP Plus na or Enhanced Smart Power Plus. Ganda ng style niya rito. Tapos dito rin sa kanyang panggilid or sa CCVT niya. So meron din tayo rito kill switch para sa kanyang side stand. Magandang features yun kasi nga para dun sa mga nakakalimutan palagi na itaas yung ating side stand. Ayan. So, dito naman sa upuan, meron tayo ritong hydraulic seat. Yun no. Tapos, pwede nyo siyang extend hanggang dito. Yan yung pinakasagad niya. Yun yung kagandahan doon. Kasi yung iba, nakikita natin, nakaganyan lang siya. Kaya pag kukuha tayo sa compartment, medyo alangan tayo rito eh. Kasi medyo nakakasagabal yung part pag ganyan lang. Kaya magandang ginawa dito ni Honda, na extension siya. Ayan, ganyan yung hydraulic nyo. Ganda, di ba? Ayan, so meron din tayo ritong helmet hook. Malaki yung ating compartment. Kahit sabihin natin sa long ride, ang dami mo nang mailalagay dito ng mga gamit mo dito. Ayan. So meron tayo rito yung kanyang pre-tools battery. Ayan. So dito naman sa ilalim, pwede kayong maglagay dito ng papers. Meron din sila rito or yung bag. Merong ganyan. Tapos dito papel. Ayan. Pwede nyo isuksok dito. Marami kayong dito paglalagyan. And then nagustuhan ko rin dito yung ating upuan, naka two-tone siya. Ayan o, napaka-premium ng datingan. Meron siyang stitches, then kulay gray and kulay black. Tapos yung kanyang design din dito, meron din siyang kulay gray at kulay black. Meron din stitches yan dito. And then di tayo masyadong bukaka dito sa side na to. Dito rin. Mamaya sakyan natin para at least malaman natin. Yan. Yung design para sa harap, ganyan yung itsura niya. Parang carbon fiber finish. And then meron tayo ritong USB port sa side pocket. Push nyo lang yan. And then baba. Tapos, ayan, ready na yan. USB cord na lang yung kailangan nyo. And then malalim din yung ating compartment dito. Or yung side pocket niya. Ayan. Stylish din yung ating datingan ng ignition key. So, dito na rin binubuksan yung seat tsaka yung fuel. Ayan, oh. Napaka-smooth lang naman pala. Oh. Fuel, panis. So maganda rin. Tapos meron tayong lagayan ng cup dito. Kapag inopen natin yan, lalagay lang natin yung cup dito. Para at least hindi siya mawawala, 'di ba? Tapos pag sinara natin, ang smooth lang din. So yung ibang PCX kasi dati parang hirap daw. Pero ito ang smooth lang, oh. Sa handlebar niya, naka upright position tayo rito, tsaka naked handlebar na ganda ng pagka chrome dito. Yung design niya rito, yung finish niya. Napakaganda, napaka-premium ng datingan. Sa mga switches, alam naman natin, si Honda, isa sa mga magaganda yung mga switches na ginagamit. Mukhang hindi siya tinipid eh. Tsaka yung plastic, ganda ng plastic niyan. So dito sa side, meron tayong on and off ng ating ABS. Tapos dito naman, meron tayong hazard. Electric starter, yung kanyang lever, maganda yung lever na ginamit dito. Yung grip niya, makapit talaga yan. So, Honda, isa sa mga magagandang grip na nahahawakan ko. Tapos, mataba din siya. Ganda sa kamay, oh. Napaka-smooth lang. Napaka-responsive niya, oh. Diba? Tapos, napaka-smooth. Ang babaw lang din. Then, kagandahan. Dito sa may dulo, ng ating handlebar, metal siya. Same lang din yung ating grip dito. Lever. So, napansin natin, wala lang dito na flasher. So, sana magkaroon sila ng flasher dito, no? High and low, busina, and then signal light.
Yan, mas prepare ko dito yung signal light tas busina dito. Yun yung kasi madalas ginagamit So yun na nga, sa kanyang panel gauge na fully digital na yan, na makikita natin dito, ayun makikita natin dito, pag naka high beam, battery, temperature, engine check, mayroon tayong select and set, and PCX dito sa gitna. Dito naman sa side na to, pwede nyong i-off yung traction control, ABS, tapos yung merong A sign, and then answer back, tapos yung signal light niya rito. So, naka fully digital na yan, yung pinaka panel niya rito. And then maganda yung dashboard niya rito, para siyang nakakotse talaga, yung mga ginagamit na plastic sa kotse. Ganun yung ginagamit ni Honda. Okay, try naman natin sakyan para sa 5.2 na kagaya ko, kung abot ba natin siya or kailangan natin mag-boots kapag gamit natin to. So, tingnan natin. Ready, paid up the pipe, but my game is getting much tighter. I feel my body on fire. Now it's game time. All the practice to prepare for this main time. I could do anything, that's my baseline. Go ahead and do you, I'ma make mine. You gon' read me in the headlines. Always go up, I don't know a decline. On the glow up, getting better with time. Yeah, I'm about to hit my prime. Filled up with suspense. We've got our dreams we must have felt. And we know. So yun, side stand natin para at least malaman natin. Smooth lang yung ating side stand dito. And then yung gaan ng motor, medyo mabigat siya. Tapos pag inano natin, ginalaw natin, ayun medyo mabigat siya. Yan. Tapos ganyan yung itsura niya kapag naka side stand. So para sa 5.2 na kagaya ko, try natin sakyan. Try natin kung abot natin. Sobrang tingkad tayo rito, pero kapag naitayo na natin yung motorcycle, pwede, magaan na siya, di ba? Turning radius niya, sobrang lawak na ito. Ayun tumatama na siya dito. So nasa pinakadulo ko para at least maabot ko siya. So kailangan ko talaga mag boots dito. So meron tayong biniling boots. Mga shoutout nga pala dito sa cup ni Zart Moto, tsaka sa ating premium gears para dito sa jersey natin. So ayan tsura natin dito. Pero yung pwede pa tayo umusad. Ayan, isod tayo. Tapos magaan siya. Yung shock niya sa harap, sobrang smooth lang din. Shock sa likod, okay din. Yung upuan medyo natitigasan ako. Pero sa long ride, okay to. Kasi hindi siya masyadong masakit kapag na-long ride natin to. So, ito yung ating bike check natin. Magaan yung motor. Madali siyang i-maneuver. Napaka-smooth lang din yung ating turning radius natin dito. Tapos, yung view natin dito, malaki siya. Hindi siya mukhang maliit, no? Pero yun na nga, para sa lahat ng mga gustong kumuha nito, tahan nyo na lang dito sa may Honda Baliwag branch, dito sa may Looban, sa may Sabang. Okay? Ayos na ayos yan. I-center stand natin para at least makita natin kung madali siyang i-center stand. Napaka-smooth lang niyang i-center stand. Magaan siya. Basta nasa center or tama yung pag-center stand natin. Okay lang. So yun nga mga best, ito na ba ang motor na babagi sa'yo? Kung ito na nga ay markahan mo na at mag-subscribe ka na sa aking YouTube channel, i-click mo na rin yung notification bell para updated ka sa lahat ng videos na upload natin dito araw-araw. So lagi yung tatandaan, wala sa brand ng motor ang itatagal yan. Kundi na sa pag-aalaga mo yan, tatagal yan, ayos na ayos yan. So kita-kita na lang ulit tayo bukas. I'm Marty, ciao. Maraming salamat sa inyo. Bye-bye!